Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa channel natin. Naka naman, we are in the middle of the week na. Grabe, ang bilis ng araw, ano? Ang bilis ng panahon. Konti na lang, nasa in the middle of May na tayo. So, magiging August na naman. Charot, June pa pala. And then July, and then August, tapos bare months na naman. Grabe, ang bilis talaga ng araw. Pero syempre, kahit sa napakabilis na takbo ng araw at napakabilis na takbo ng buhay, ay nandito pa rin kayo at nilalaanan tayo ng konting oras ninyo sa araw-araw. Kaya dahil dyan, maraming salamat po talaga. And I love you all so much. Grabe naman ang pagmamahal ninyo. Dahil unti-unti man ay tumutubo po tayo o lumalaki po tayo dito sa ating munting channel. Kaya maraming salamat po talaga sa mga nag-subscribe and nag-click ng notification bell para lagi pong nanonotify sa tuwing merong bagong upload. At syempre, extra pasasalamat doon sa mga nanonood at nakikinig talaga at mga nagko-comment. Hi, ako kay Annalyn Morales. Maraming salamat. And belated happy birthday pala sa'yo. Birthday niya nung April 18. Ako, halos isang buwan bago kita nabati. Pasensya na po talaga. Hi na rin ako kay Ann Crisostomo, kay Melly Flores, maraming salamat, kay Ma'am Judith McGovern, maraming thank you, Lyda Hurley, beautiful girl Sophia, maraming salamat, happy birthday daw kay Sonia Hamer Apalisok. At ngayon pa lang, birthday. Nako, happy birthday sa'yo. Hi din ako kay Katie B. Jen Zils. Tama? Hindi ko alam kung tama ba ang pagka-pronounce ko ng yung pangalan, Katie. Hi din kay Maria Barbara Abad. Maraming salamat. Kay Martin Durant, Maria Teresa Palek. Maraming thank you. Janine Dalipog. Maraming salamat din, Chazi Chai. Rufa David. Maraming thank you. Hello din kay Mirkenzie Eral. Maraming salamat, Lina Ladeza. Hello rin kay Jayar. Maraming thank you sa'yo. Ri Orate, kay Margie Flores. Maraming salamat, Grace Sarmiento. And sa lahat po ng nakikinig sa atin. Napahaba na naman ang ating intro. Kaya eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Bawat isa daw sa atin ay may tatlong uri ng pag-ibig na ating pagdadaanan sa buhay nating ito. Una, yung first love. Pangalawa, yung one great love. At pangatlo, yung true love. Pero hindi po ako naniniwala sa ganon. Ako po kasi, Mama Mia, ay 3 beses din namang nagmahal. Kaya lang, masasabi kong iisa ang naging one great love at one true love ko. Dear Mama Mia, hello sa inyong lahat, lalong-lalo na sa bumubuo ng channel na ito. Gusto ko lang i-share ang storya ng buhay ko, hindi para magpa-impress sa iba, kundi para may matutunan yung ibang dumadaan ngayon sa mga pagsubok na aking pinagdaanan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Key, from somewhere in Visayas. Hindi ko na lang sasabihin kung saang probinsya exactly para na rin sa privacy ng ibang mga tao na kasali dito sa kwento kong ito. Mama Mia, gusto ko nga palang humingi ng tawad sa inyo in advance kung meron mang mga mali-maling spelling o grammar dito sa aking istorya. Since hindi po talaga Filipino o Tagalog ang first language ko. I was a kid growing up being spoiled dahil inadopt po ako ng aking mga foster parents na sobrang babait naman talaga. Masasabi kong sobrang na-spoiled ako ng mga umampun sa akin. Kahit nga sa aking pagising sa umaga ay handa na po ang ulam at kanin. Kakain na lamang ako. Yung baon ko ay nakabalot na rin, Mama Mia. Mahal na mahal ako ng mga foster parents ko at yun ang nakasanayan ko kaya lumaki talaga akong spoiled. And now, Mama Mia, habang sinusulat ko itong kwento kong ito, ay naisipan kong gusto kong bumalik sa aking kabataan.
Gusto kong maramdaman ulit ang mga pagmamahal na binibigay sa akin ng mga tao sa aking paligid. So ang stage 1 ng kwento kong ito ay sisimulan natin when I was in 20s. 20 years old ako exactly when I first met John. Hindi niya tunay na pangalan, syempre dahil pinoprotektahan ko po ang kaniyang pagkakakilanlan. That time ay katu-23 pa lamang ni John. Ibig sabihin, we were so young, Mama Mia. Si John ay spoiled din katulad ko. Pero kung ako ay spoiled ng mga taong umampun sa akin, si John naman ay spoiled ng kanyang lolo at lola. Pareho po kaming lumaki na ang mga circles namin ay puro po mga matatanda. Yung foster parents ko kasi, Mama Mia, ay may katandaan na rin at hindi sila magkaanak, kaya nila ako inampun dati. Habang si John, yun nga, lumaki sa kanyang lolo at lola. Eto palang si John, Mama Mia, ay tisoy, maputi, matangkad, napakakapal ng mga kilay, tapos yung ilong niya ay napakatangos. He was my super duper duper crush way back nung nag-aaral pa lamang ako ng senior high school. Kaklase ko po kasi yung kaniyang kaibigan, Mama Mia. At laging binabanggit ng kaibigan niya sa akin ang tungkol kay John. Yung kaibigan niya nga pala ay babae na kaibigan ko rin. Etong si John ay may pagka-bad boy po ang datingan. Dun sa lugar kung saan ito nakatira ay sinasabi nilang kinatatakutan daw ito, Mama Mia. Kinatatakutan dahil barumbado, bad boy. At ako naman nung mga panahon na yon ay kilig na kilig sa mga bad boy. Siga-siga ang atake niya. At syempre kapag nasa kabataan stage ka pa, etong mga uri ng lalaki ang feeling mo kaya kang ipagtanggol. Yung mga lalaking kayang mambugbog na kahit na sino, wag ka lamang masaktan. Yung mga lalaking barumbado sa iba pero sa'yo naman ay nagpapakyut at nagpapalambing. Bago pa ang personal meeting namin ni John, Mama Mia, ay nagkaka-chat na kaming dalawa. Sa convo ay napaka-sweet naman niya talaga. Pwede na ngang gawing panghalo ng kape sa sobrang katamisan na dinaig pa ang asukal. Pero Mama Mia, tama nga ang sinasabi ng karamihan na sa una lang masarap, sa una lang matamis. Habang tumatagal ay nakikita mo ang kapangitan na unti-unting ipinapakita ng inyong pagkakakilala sa isa't isa. Opo, hindi po sa nilalahat ko ang mga lalaki. Disclaimer lang po, this is from my own perspective dahil alam kong iba-iba tayo ng perspective in life. Nag-meet kaming dalawa ni John dahil crush ko nga siya. At ang masaklap pa dyan, Mama Mia, ako talaga ang gumawa ng paraan para makilala siya. Kahit gaano pa kalayo yung sa kanila at kahit pa mahirap siyang tiyempuhan, ay ginawa ko talaga ang best ko para makilala ko na siya ng personal. So kahit malayo ang biyahe at 3 hours mahigit pa yon, tapos Mama Mia, hindi pa talaga ako nagsabi ng totoo para lang makapalis ako dun sa bahay. Nagsinungaling pa ako, Mama Mia, para lamang makasama ako dun sa kanyang kaibigan na kaibigan ko na rin. Ang ginawa kong alibi noon, Mama Mia, ay may pupuntahan kaming birthday. Birthday ng kaibigan namin kahit na hindi naman totoo. Kahit ano na lang talaga ay gagawin mo makapagsinungaling ka lang para sa pag-ibig. Para sa pag-ibig handang sumugal at handang magsinungaling ang Ate Kinyo. At first, Mama Mia, ay pumunta pa kami sa isang lugar. Ewan ko kung bakit kami tumigil doon. Pero dun ko nalaman, Mama Mia, na maglilipat pala kami ng mga gamit.
Kaya ayon, sumali ako sa pagbibitbit ng mga gamit dahil hindi naman po pwede na maging senyorita o Disney princess ako sa biyahe na yon. Naglakad pa kami ng parang isang eskinita, Mama Mia. Hindi na kasi makakapasok doon ang sasakyan, kaya naman binitbit na lang namin ang aming mga dalahin. Nung nakarating kami ay isa pala itong apartment na nirentahan nila. Nakita ko kaagad yung crush ko doon habang kumakain ito ng lansones. Masayang masaya pa ako nung una, Mama Mia, pero bigla po akong inatake ng nerbiyos. Bigla po akong kinabahan nung makita ko, Mama Mia, na may isang caliber 45 na baril doon sa may mesa. Ang pumasok noon sa utak ko ay ano bang uri ang magkakaibigan na ito? Bakit may mga ganong baril-baril? Lord, ano ba tong napasukan ko? Eto na ba ang magiging huling hantungan ko dito sa mundo? Palihim pa ako noong humingi ng tawad sa Panginoon dahil nga nagsinungaling pa ako sa mga foster parents ko. Lord, please naman ipakita mo pa ako sa mama ko para makahingi pa ako ng tawad. Sabi ko nun sa utak ko. Mama Mia, nung nakita ako ni John ay nginitian niya ako. Halika, upo ka rito, sabi niya sa akin na may pagkaastig naman talaga. Yung parang gangster, ganun-ganun ang datingan niya. At dahil marami sila doon, Mama Mia, ang ginawa ko ay dumikit na lang talaga ako kay John. Kahit saan siya pumunta ay sumusunod ako sa kanya. Kung pupunta siya ng CR ay sumusunod ako pero nasa labas lamang ako ng CR. Kasi natatakot po ako dun sa mga lalaking kasama niya. Lalong-lalo na dun sa isa niyang kasama na talagang parang barumbado ang dating. Amo ang tawag niya dito, Mama Mia. Amo din ang tawag ng iba pa niyang mga kasamahan dun sa lalaking yon. Yun pala ay si John ang kanyang right hand. Right hand ng kanyang amo na napaka-istrikto. Pero ang sabi niya ay napaka-marespeto naman daw nito sa mga babae. Ang usapan namin ni John, Mama Mia, ay uuwi din kaagad ako. Pero gabi na po nung dumating kami sa susunod naming pinuntahan. Kaya ayun, Mama Mia, medyo kinakabahan talaga ako ng husto nung mga panahon na yon. Kinakabahan ako dahil gabing-gabi na. Patay talaga ako nito sa mga foster parents ko, lalo't ang sinabi ko sa kanila ay uuwi din ako kaagad matapos ang birthday party ng aming kaibigan. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ba ako magpapaalam sa mga taong ito. Papaano ko ba sasabihin na kailangan ko nang umuwi? Mas nanaig ang takot ko nung mga panahon na yon. Takot una sa foster parents ko dahil hindi nga ako nagpaalam ng maayos. Takot pangalawa dahil nga hindi ko alam kung anong uri ng mga tao sila at bakit may daladala silang mga baril at baka kung mapano ako dito kapag dito ako nagpalipas ng gabi. Kaya naman, Mama Mia, tinapangan ko po ang loob ko. Nagpaalam ako sa mga kasamahan ni John at sa amo niya. Pero hindi nila ako pinayagang umuwi. Dahil sabi nila ay gabing-gabi na raw. Doon na lang daw ako sa boarding house matulog. At sinabi pa nung amo niya, Mama Mia, na kung talagang magiging mapilit ako at uuwi ako, ay hindi niya raw alam. Pero bigla niyang kinasa yung kanyang baril. Naisip ko noon, kung ipipilit ko ba ang kagustuhan kong umuwi, ay kikitlan niya ba ako ng buhay? So kaya ayon, wala akong naging choice kundi matulog na lang doon sa boarding house. Ang dami-dami kong natanggap na mga messages mula sa foster parents ko. At takot na takot talaga ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Dahil tumatawag na ang mga ito sa akin. Tapos nakatanggap pa ako noon, Mama Mia, ng isang message mula sa kanilang pamangkin na siyang kasama ko noon sa bahay dahil dun ako natutulog sa kanila.
Malayo kasi yung school mula doon sa house ng foster parents ko. Ang sinabi nito ay kunin ko na lang daw ang mga gamit ko sa kanila kung wala akong balak na umuwi. Dahil pala layasin na raw nila ako. Mama Mia, inisip ko noon, paano kung palalayasin nga ako ng totoo? Anong mangyayari sa akin? Paano ang pag-aaral ko? Alam ko kasi Mama Mia na kahit mahal na mahal ako ng foster parents ko, alam ko pa rin na mas matimbang pa rin ang dugo kesa sa tubig. Kaya naman kung malalaman lang nila ang pinagagagawa ko ngayon, sigurado ako na mapapalayas talaga ako ng tuluyan. Nasabi ko sa sarili ko, eto na ang resulta dahil inuuna mo ang paglalandi mo. Hindi na lang yung pamangkin nila ang chat ng chat sa akin, kundi pati na rin yung kapatid ng ina-inahan ko na foster parent. Galit na galit siya sa akin at sinabing wag na raw akong umuwi. At dahil pinalayas na nga nila ako Mama Mia, hindi agad ako umuwi sa amin. Hindi ako kumuha ng mga gamit since may mga mumunting gamit naman po akong bit-bit doon sa pag-alis ko. Nagstay muna ako for a while doon sa boarding house Mama Mia. At doon ko nakita ang kanilang ginagawa. Oo, involved po sila sa mga illegal na gawain. Hindi po tama ang kanilang mga pinaggagawa. Isa na nga doon Mama Mia ay ang pagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Nakita ko kung paano sila mag-repack noon Mama Mia. Kung paano nila ginagawa yung mga plastic na pinaglalagyan nila. Pero kapag nakita ko ay bigla nilang itinataas yung kurtina. Kasi hindi pwede na ipakita nila sa amin ng lantaran dahil mga babae kami nung time na yon. Pero dahil nga may butas din naman ang kurtina Mama Mia at nahanap ko yon, ay may mga pagkakataon na sumisilip talaga ako doon. At nakikita ko lahat-lahat ng kanilang ginagawa, lalo na kapag gabi na akala nila ay tulog na ako. Oo, bukod sa pagre-repack Mama Mia, ay idinidivide din nila yung kanilang mga na-repack na package sa kung kani-kanino. I assume na yon ang mga runners o mga errand boys and errand girls nila. Kahit na ganon, ay unti-unting namang nawala ang takot ko sa kanila. Kasi Mama Mia, hindi din naman nila ako ginawan ng masama. Hanggang sa na-in love na nga ako ng tuluyan kay John. Naging kami na ngang dalawa dahil ang tingin niya ay tanggap na tanggap ko ang mundong kanyang ginagalawan. Nung una ay napaka-sweet niya, as in super sweet. Pero habang tumatagal na dun ako nagsistay sa kanila Mama Mia, ay nakita ko na po ang mga pangit na bahagi ng kanilang samahan. Lalong-lalo na dun sa lalaking tinatawag nilang amo. Nakikita ko kung paano niya bugbugin ang kanyang sariling asawa. And worst, Mama Mia, ay tinututukan pa niya talaga ito ng kutsilyo. At isang beses Mama Mia ay talagang sinaksak na niya ito. Buti na lang at buhay pa yung babae dahil hindi naman masyadong madiin ang pagkakasaksak. Mama Mia, dun ko po nakita ang kakaibang side ng buhay. Dun ko rin naranasan ang una kong trauma sa love life, as in first time in the history. Naguhugas ako noon ng pinggan, Mama Mia, and si John ay naliligo sa CR. Biglang may nagtanong sa akin, which is amin lang pong neighbor o kapitbahay dun sa inuupahan naming boarding house. Nagtanong yung isang lalaki sa akin, Mama Mia. Nagulat na lamang ako kung bakit selos na selos si John dun sa lalaking yun. Nagtanong lang naman ito, Mama Mia. Naging napakalaking away namin ni John kung bakit siya nagselos dun sa taong yon. Hindi naman niya ako nakitang nakipaghawak kamay, nakipaghalikan o nakipaglandian dun sa lalaki. As in purely lang talaga na nagtatanong yung tao sa akin. Wala lang naman to sa akin, Mama Mia, pero siya galit na galit. So sobrang selos niya noon ay kwinelyuhan niya ako.
Pagkatapos Mama Mia, naramdaman ko talagang umangat ang mga paa ko mula sa semento. Galit na galit ang mga mata niya at kitang-kita ko kung paano siya maggalit nung mga panahon na yon, Mama Mia. Ewan ko, kahit hindi naman niya kilala yung tao, ay sobra naman talaga ang kanyang pagsiselos doon. Inisip ko na epekto siguro yun ng paggamit din niya ng ipinagbabawal na gamot. Pero dahil nga mahal ko siya, Mama Mia, konting lambing lang, konting sorry lang, konting halik lang ay okay na naman ulit ako. I forgave and forgot dun sa mga pinaggagawa niya sa akin. Oo, nagpaka-bulag-bulagan ako nung mga panahon na yon. Hindi lang bulag kundi bingi-bingihan din, Mama Mia. Nagpakapatay mali siya ako nung mga panahon na yon dahil nga sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko kay John. Which is kung babalikan ko, Mama Mia, ay talaga namang pinagsisihan ko talaga. Pinagsisihan ko kung bakit hindi ko pinasok sa kokote ko na yun palang kwenelyuhan niya ako ay sign na pala yun para lumayo ako sa taong ito. Sign na pala yun galing sa Panginoon para palayain ko ang sarili ko. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ay inisip kong magbabago pa si John. Hindi ako lumayo sa kanya, Mama Mia. Pero labis kaming nag-aaway dalawa lalo na kapag umaandar na naman ang pagiging seloso ni John, Mama Mia. Minsan nga, natutulog kami ay nakapako yung kanyang baril na nasa ilalim ng kanyang unan. Takot na takot talaga ako, Mama Mia, lalo pa kapag nag-aaway kaming dalawa. Iniisip ko na nasa malapit lang ang baril niya. Paano kung magalit siya ng tuluyan? Paano kung uminit ng tuluyan ang kanyang ulo at paano kung hindi na niya matansya ang sarili niya? Pero Mama Mia, sa sobrang takot ko noon, kapag nagsiselo siya ay hindi na lang po ako sumasagot. Ang ginagawa ko ay nilalambing ko na lang siya at kung hindi talaga nadadala sa lambing ay natutulog na lang ako. Inisip ko noon, eto ba ang karma ko dahil sa ginawa kong pagsisinungaling sa mga foster parents ko? Tatanggapin ko na lang kung mamamatay man ako nang wala sa oras. Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman yon ginawa ni John sa akin. At dahil nga gustong gusto ko siyang magbago at gustong gusto ko siyang maiwas sa kanyang mga iligal na ginagawa, ay pasimple ko po siyang iniengganyo na sumama sa akin sa aming probinsya. Mama Mia, kahit na umaayaw siya ay hindi ko talaga siya tinitigilan. Kapag may pagkakataon na maayos ang mood niya ay isinisingit ko talaga sa topic naming dalawang pagpunta ko sa probinsya namin. Hanggang sa tinagal-tagal, Mama Mia, ay pumayag na rin siyang sumama sa akin. Sumama siya at nagpunta kami doon sa kung saan nandun ang tunay kong pamilya. Nakilala niya ang mama ko, ang tiyuhin at mga tiyahin ko. Dala-dala pa rin namin nung mga panahon na yon ang kanyang baril. Yun kasi ang usapan namin, Mama Mia, na magbabago daw siya. Pero hindi niya iiwan ang baril niya dahil ang sabi niya sa akin ay meron daw siyang mga nakakaaway. Proteksyon daw niya yon dahil hindi naman daw ganun kadali ang kumalas sa ganung grupo. Ang akala ko ay magbabago siya. Pero Mama Mia, hindi. Nahuli ko siya na nagbebenta pa rin ng ipinagbabawal na gamot. Ang rason niya sa akin ay gusto raw niya na makaipon ng mabilis para makapagpatayo raw kami ng sarili naming bahay. Sabi niya, tuluyan na raw niyang iiwanan ang iligal na negosyong yun kapag nakapagpatayo na kami ng sarili naming bahay at maliit na negosyo. Pero ang ending, Mama Mia, hindi naman pala siya totally talaga makakaalis doon dahil napakalaki pa ng perang kailangan niyang bayaran sa kanyang amo. At dahil nga, Mama Mia, bukod sa gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot, which is nakalista pala lahat ng ginagamit niya, ay ginagamit din niya ang pera. Kaya ayun,
matagal-tagal pa na pagtatrabahuan ni John ang bagay na yon para lang makapagbayad. Mama Mia, dahil ayoko rin doon sa probinsya namin at hindi rin naman sanay si John doon sa probinsya, kaya ang ending ay umuwi kami doon at doon kami sa bahay nila naninirahan. Wala pa rin nagbabago, Mama Mia. Hindi pa rin nagbabago si John. Sumusobra pa nga minsan ang pagiging bisyoso niya. Hanggang sa dumating din sa punto, Mama Mia, na nasubukan ko ng mabugbog niya ako. Sobrang galit na galit siya sa akin noon. At dahil nga gusto kong ipaliwanag sa kanya ang side ko, ay sinasagot ko siya. Mas lalo pa niyang ikinagalit ang pagsagot ko, kaya ang ending ay nabugbog niya ako. Mama Mia, dahil hindi naman po ako makalaban kung bugbugan ang pag-uusapan, ay umiiyak na lang ako. Bawat suntok, bawat sampal, Mama Mia, umiiyak na lang ako. May pagkakataon pa na iningud-ngud na niya ang mukha ko sa pader. Minsan nga, Mama Mia, ay sinisikmuraan na rin niya ako. Kahit nasa bahay pa ang kanyang buong pamilya, ay ginagawa niya yun sa akin. Hindi sila makapalag kay John. Ewan ko kung bakit, Mama Mia. Alam naman nila ang pinagagagawa sa akin ng kanilang kapamilya. Pero hindi nila magawang pigilan ito. As if na para bang takot sila kay John. Kapag wala si John at mag-isa lang ako, ay pinapayuhan nila ako na iwanan ko na lang daw si John kung hindi ko na nakakayanan ang pag-uugali nito. Pero ang ending, dahil nga 20 years old pa lamang, napakatigas pa ng loob at gustong-gusto pang patunayan na tama ang pagmamahalan naming dalawa, ay sumige pa rin ako ng sumige. Dahil sa sobrang pagmamahal, kahit na nabubugbog na ako at nagkakapasa-pasa sa aking katawan, ay nagpatuloy pa rin ako sa relasyon naming dalawa ni John. Kahit araw-araw niya ako halos noon nabugbugin. Hanggang sa umabot din sa punto na napuno rin naman ako. Lahat naman siguro ng tao ay may hangganan, may limitasyon. Hindi ko na nakayanan, kaya naman ay niligpit ko na ang mga damit ko at nilayasan ko siya. Pero Mama Mia, naabutan ako ni John habang umaalis ako sa puder nila. Agad niyang hinila ang buhok ko. Pakiramdam ko noon ay matatanggal ang buong anit ko mula sa ulo ko sa sobrang sakit. And worst pa, Mama Mia, ay sinakal pa niya ako. Pagkatapos, Mama Mia, ay binuhol pa niya yung kumot sa katawan ko. Yung kumot na dala-dala ko, Mama Mia. Natakot talaga ako nung mga panahon na yon. Baka kung ano na talagang mangyari sa akin. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, kung maghihiwalay naman lang daw kaming dalawa, ay buti pa raw papatayin na lang niya ako tapos papatayin din niya ang sarili niya. Mas mabuti pa raw na magsama na kaming dalawa sa kabilang mundo. Ayaw niya raw na mahiwalay sa akin. Hindi raw niya kakayanin. Kaya naman, imbis na masakit sa katawan ng nararamdaman ko noon, ay nakaramdam din ako ng konting saya dahil mahal pala talaga ako ni John. Handa siyang tapusin maski ang buhay niya, magkasama lang kami habang buhay. At dahil nga bulag tayo sa pag-ibig, ay pinatawad ko ulit siya kasi mahal eh. Ewan ko ba, Mama Mia, ang pagmamahal na yun, ang sinasabi nilang love is blind, kahit bubugbugin ka na, basta sinasabi sa iyong mahal ka, ay magpapatuloy ka. That is the biggest lie that I have ever heard. Mama Mia, para hindi na niya ulitin ang pananakit niya sa akin, ay umuwi ulit kami doon sa probinsya ng mama ko. Pero hindi naman na nagbago. Kahit nasa puder na kami ng mga magulang ko at nasa balwarte na namin kaming dalawa ni John, ay wala pa ring pagbabago.
Sinasaktan pa rin niya ako ng pisikal, Mama Mia. Kahit nasa harap pa ang mama ko o kahit nasa buhay pa ang mama ko at naririnig niya ang pananakit ni John, ay patuloy pa rin si John. Hindi nakakapalag ang mama ko, Mama Mia. Wala na kasing lakas ang matanda. Awang-awa na talaga ako sa kanya that time at awang-awa na rin ako sa sarili ko. Akala ko ay mababawasan ang pananakit ni John sa akin kapag nasa bukid na kami. Pero yun pala ay mas lalo itong lumalala. Mas lalong lumalala ang ginagawa niya sa akin. Bugbog sarado talaga ako lalo na kapag nalalasing siya o kapag nag-aaway kaming dalawa. Hanggang sa dumating ang panahon na natitrigger na rin ang anxiety ko. Nagsimula ang lahat ng ito, Mama Mia, nung maimudmud na niya ako sa aming labas. Nakaramdam ako noon ng paninigas ng buo kong katawan. Halos hindi ako makahinga, Mama Mia. Iyak na lang ako ng iyak. Medyo kinabahan din si John at nakita ko ang panginginig rin niya nung hindi na ako kumikilos. Akala ko ay madadala na siya. Akala ko dahil sa nakita kong concern sa kanyang mga mata nung inatake talaga ako ng sobrang anxiety, ay magbabago na siya, pero hindi pa rin pala. And yes, martir na kung martir. Pero nung nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, nung nanginig ako at hindi na halos humihinga, ay napatawad ko ulit siya, Mama Mia. Tinanggap ko ulit siya dahil ang sabi niya hindi na raw niya uulitin. Akala ko hindi na. Kaya nagbubulag-bulagan ulit ako sa kanya. Alam mo ba ang team song ko dati, Mama Mia, kay John? Ay yung kantang Nang Dahil sa Pag-ibig? Yun bang may lyrics na nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis? Nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito, na hindi na umaasang tumbasan mo pa ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig nagbulag-bulagan ako. Ewan ko, pero that song, grabe, nagre-resonate talaga siya sa akin nung mga panahon na yon. Stress na ang mga kaibigan ko sa akin. Galit na sila at syempre, lagi na nila akong pinagagalitan dahil sa sobrang katigasan ng ulo ko. Mama Mia, sa sobrang stress ko rin noon sa pinagdadaanan ko, ay naramdaman kong nalalagas na ang mga buhok ko. Numinipis na ang buhok ko at nakakaramdam na ako na parang may patsi-patsi na ang ulo ko. Parang may mga maliliit na bahagi na wala na talagang buhok. Super stress na talaga ako nung time na yon. Ewan ko. Pero kahit na stress ako, Mama Mia, inisip ko rin na hindi ko kayang mawala si John. Inisip ko rin na mahal ko pa rin siya. Mula nung inatake ako ng sobrang anxiety, ay sinabi ni John na kailangan daw namin ng new society. Kaya dun muna kami nanirahan sa bahay ng kanyang kuya. Akala ko ay magbabago na siya kasi nga new society na, hindi ba? Pero Mama Mia, nagbabago nga si John, but not for the good, not for the better, but for the worst. Unti-unti siyang mas lalong gumagrabe. Patuloy pa rin ang paggamit niya at ang pagbibenta niya ng ipinagbabawal na gamot. And doon sa aming tinirhan, Mama Mia, ay may isang anak ang kuya ni John at yung asawa nito. Which is yun naman ang kinagigiliwan ko at pinagkakaabalahan kong bantayan. Mama Mia, pinapakita ako kay John na magaling ako sa mga bata. Kasi iniisip ko nung mga panahon na yon, paano kapag nakita niyang magaling ako sa mga bata? Nakita niyang magkaroon na kami ng pamilya. Baka naman kapag nagkaanak na kaming dalawa ay magbabago na siya. Baka kapag nakita niya na maganda ang buhay ng may anak tulad ng kanyang kuya ay magbabago siya. Pero Mama Mia, hindi rin pala siya nagbabago dahil pati ang kuya niya ay meron din palang itinatagong bisyo. Mahilig pong uminom ang kuya niya.
at mahilig din itong mangbugbog ng kanyang asawa. May pagkakataon pa noon na sabay nila kaming binubugbog ni John. Si ate binubugbog ni kuya, samantalang ako naman ay binubugbog ng kinakasama kong si John. Hanggang sa hindi na nga namin natiis pa at humingi na kami ng tulong sa mga pulis. Habang nag-aantay kami sa mga pulis, Mama Mia, si ate at si kuya ay talagang nagsasaksakan na ng mga kutsilyo. Si kuya, Mama Mia, ay pinalo niya ng matigas na kahoy si ate. Ako nung mga panahon na yun ay sobra-sobra talaga akong natakot. Natakot ako at niyayakap ko pa ang anak nila dahil baka madamay pa kami. Mama Mia, iniisip ko pa noon, nasan kaya si John? Kani-kanina lamang ay binubugbog niya rin ako. Pero yun pala ay nauna nang tumakas si John. Siya na ang nauna, Mama Mia, hanggang sa napansin ni kuya na may papalapit na mga pulis dun sa tinitirhan nila. Agad-agad din itong tumakbo gamit ang likurang pintuan nung mga panahon na yon. Nahuli si kuya, pero hindi rin naman natiis ni ate at pinatawad din niya ito. Ako din naman, Mama Mia, ay nagsettle din kaming dalawa ni John. Nagkapatawaran din kami matapos ang 3 araw. Pero hindi pa pala yun ang worst. Lalong lumala ang pag-aaway naming dalawa. Hanggang sa nagawa na rin niya na gitgitan ng kutsilyo ang leeg ko at nasugatan po ito, Mama Mia. Buti na lang at hindi masyadong malalim ang naging sugat ko noon at hindi ko pa yon ikinamatay. Pero very alarming na po yun sa akin. Inisip ko noon na ito na talagang pag-ibig na ito ang magiging dahilan sa maagang pagkawala ko sa ibabaw ng mundo. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, umalis si John at ang sabi niya ay baka matatagalan daw siya dahil birthday noon ng kaniyang amo. May celebration daw. Buti na lang at hindi niya ako inaya nung mga panahon na yon. Dahil kung inaya niya ako ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na umalis sa kaniyang poder. Mama Mia, pinalipas ko pa ang ilang sandali. Siguro mga 10 to 15 minutes ang pinalipas ko. Nung walang John na nagbalik ay agad kong iniligpit ang mga gamit ko. Umalis ako, Mama Mia, dahil hindi ko na talaga matiis pa ang pagmamaltrato niya sa akin. Umuwi ako sa amin. Napakapayat ko na. Butot balat na lang ako nung mga panahon na yon. Nung nakita ako ng mama ko ay umiyak ito. Ano raw nangyari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Ilang weeks pa ay tawag ng tawag si John dun sa aming kapitbahay. Umiiyak daw ito, sabi ng kapitbahay namin, dahil hindi raw nito kinakaya na wala ako sa tabi niya. Pero nung mga panahon na yon, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay sinabi ko sa sarili kong ayoko na. Hindi na talaga ito maaari. Hindi na ako pwedeng bumalik pa sa kanya. Pero pumunta si John sa lugar namin. Dahil hindi siya makatapak dun sa bahay namin ay nandun siya sa bahay ng aming kapitbahay. Pagkakita ko sa kanya ay napakapayat na niya. Literal na butot balat na siya nung mga panahon na yon. At syempre naawa ako sa kanya, Mama Mia. Sobrang awa ang naramdaman ko sa kanya nung nakita ko ang kanyang itsura. Parang hindi ko kinakaya na makikita siyang nagkakaganon. Sabi niya hindi raw niya magawang kumain ng maayos mula nung mawala ako sa piling niya. At dahil nga naawa ako, kahit natutol ang mama ko, ay nakipagbalikan ako sa kanya, Mama Mia. Oo, nagkipagbalikan pa rin ako kahit sa dinaming beses na namuntik na niya akong mapatay. Pero with one condition. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, na kapag sinaktan pa niya ako, kapag sinuntok o kahit na anong pananakit na pisikal pa ang ginagawa niya sa akin, ay ipapakulong ko na siya.
Umokey naman siya at ang sabi niya siya raw mismo ang magpapakulong ng kanyang sarili kapag sinaktan pa niya akong muli. So ayun, nagkabalikan ulit kami. Hindi na naman din siya nang bugbog pa sa akin, Mama Mia. Pero ang hindi ko maintindihan noon sa sarili ko ay bakit kung kailan wala na siyang ginagawang masama sa akin. Kung bakit kailan hindi na niya ako binubugbog, Mama Mia, ay unti-unti ko namang nararamdaman na nawawalan na talaga ako ng pag-ibig sa kanya. Unti-unti kong nakukumpirma na awa na lang ang naramdaman ko. Lalo pa nung ilang buwan na kaming nagsasama ulit. Hindi na niya ako sinasaktan, yes. May mga pagkakataon nga na sobrang saya na niya at inaalagaan pa niya ako. Pero wala na talaga akong maramdaman pang spark sa kanya. Ewan ko, Mama Mia. Hanggang sa reunion ng pamilya namin. Kinausap ako ng tiyahin ko tungkol sa sitwasyon ko. Sobrang pag-iyak ko at niyakap ko pa siya, Mama Mia. Dahil sinabi niya sa akin kung ano ang mga sinayang ko nung pinili kong sumama kay John. Napakalaking pagkakamali ang pagpili ko sa kanya. Hindi ko man lang pinili ang kinabukasan ko. Mas inuna ko noon ang kilig-kilig at ang spark-spark na nararamdaman ko. Hindi bali nang mawalan ako ng chance na makapag-aral ng maayos. Hindi bali nang mawalan ako ng chance sa isang napakamaliwanag na future. Tama ang tita ko. Habang iniisip ko ang mga sinasabi niya ay na-realize ko, Mama Mia. Na-realize ko kung ano ang malaking pagkakamaling ginawa ko. Kaya naman, kinausap ko ng maayos si John. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Naawa na talaga ako sa sarili ko, Mama Mia. Habang tinitignan ko ang sarili ko noon sa salamin ay napakapayat ko na. Parang hindi ako kumakain. Parang sumasala ako sa pagkain. Advice din ng tita ko sa akin, Mama Mia, na dapat raw unahin kong mahalin ang sarili ko. Kaya ayon, tuluyan ko na ngang hiniwalayan si John. Bumalik ako sa pamilya ko, Mama Mia. Bumalik ako doon sa foster parents ko at tinanggap din naman ulit ako nung pamangkin at kapatid ng foster parents ko, Mama Mia. Bumalik ako dahil na-realize ko ang pagkakamali ko. Humingi ako ng tawad. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng kamalian ko at sinabi kong handa ko ng pagsisihan ang mga yon at handa ko ng gawin ang lahat para lang maiayos ang sarili ko at ang buhay ko. Doon ko rin kinaya ang sakit na naramdaman ko nung naghiwalay kami ni John. Oo, Mama Mia, kahit na hindi ko naman ganun kamahal na noon si John, ay masakit pa rin ang paghihiwalay namin. Mas lalong masakit dahil na-realize ko na kailangan ko palang ilang beses na muntik pang mamatay bago ako tuluyang matauhan. Naka-move on din naman ako. 2 years ang pagtitiis ko, Mama Mia. 2 years ang nawala sa buhay ko dahil naibigay ko yun kay John. Pero ang 2 years na yun, kahit pa sabihin natin na kasama ko ang taong mahal ko, ay puro naman pait ang naranasan ko sa kanya. Ilang buwan mula ng paghihiwalay naming dalawa ni John ay may nakilala po ako. Isang pulis. Itago natin sa pangalang Ken. Mama Mia, alam kong may mga kilay na tumataas ngayon. Alam ko na may nagsasabi na ang bilis ko namang makipagkilala at humanap ng ibang lalaki. Pero Mama Mia, isa po yun sa coping mechanism ko para tuluyan na akong makaiwas sa past ko. Inisip ko kasi nung mga panahon na yon na kapag wala pang bagong nagpapakilig sa akin o kapag wala pa akong bagong nakakausap, ay baka bigla akong sobrang mamiss si John. At sa sobrang pagkamiss na yon, ay baka bigla na naman akong bumalik sa kanya at bigla na naman akong bumalik sa cycle 1. Inisip ko noon, Mama Mia, na kapag nangyari ulit yon, ay hindi ko na alam kung kakayanin ko pa ba.
Sa araw na yun ay sobrang bored na ako. Wala akong kachat. As in, napakatahimik ng messenger ko, mas tahimik pa nga siguro sa sementeryo yung messenger ko noon. Hanggang sa may biglang pumasok sa utak ko. Ang tagal-tagal nang sinasabi sa akin ng pamilya ko na what if humanap na lang daw ako ng AFAM. And suddenly, Mama Mia, an idea popped in my mind. What if mag-download kaya ako ng dating app? Doon kaya ako makakahanap ng magiging AFAM ko? Ang dami-dami ko nang nababalitaan na nagkaka-AFAM dahil sa mga dating app. So, hindi ko na sinayang pang panahon. Agad akong nag-download ng dating app, Mama Mia. Hindi pa nga ako nakakakita noon o nakakahanap ng AFAM, ay nag-overthink na agad ako. Marami na agad na pumapasok na mga what if sa isip ko. What if sa buhay? What if makahanap nga ako ng AFAM, pero mangyari naman sa akin yung napabalita na ikinasal lang pero wala pang ilang araw ay tinapos na ng AFAM niya ang sarili niyang buhay. What if makahanap ako ng AFAM pero hindi ko naman kakayanin yung kargada niya? Paano na lang ako? Magugustuhan kaya ako ng AFAM kung hindi ko nakakaya ang pakikipagtalik niya sa akin? Yun ang iniisip ko, Mama Mia. Ang dami-dami ko kasing mga kapitbahay dati na may AFAM na sinasabing ang lalaki daw talaga at hindi nila halos kinakaya. Maliit pa akong babae, paano ko pa yun kakayanin? Oo, alam ko, nakakatawa ang mga pinag-o-overthink ko pero yun talagang totoo. Yun ang ino-overthink ko nung mga panahon na yun. A lot of people ang nag-chat sa akin nung nag-download na nga ako ng dating app na yun. Iba-ibang lahi. May mga Amerikano, Pinoy, Chinese, Japanese. Ako din naman, Mama Mia, ay natuwa rin dahil may nakaka-chat na ako. At least may nakakausap na ako at hindi na ako mabuburyo. Pero na-realize ko rin, Mama Mia, na hindi ko pala kaya ang mag-AFAM. Kasi sa Inglesan pa lang, Mama Mia, ay parang dumudugo na ang ilong ko at nagkaka-hemorrhage na ako sa utak. Hindi naman po dahil bobo ako sa English, Mama Mia. Sadyang hindi lang talaga ako mahilig sa Inglesan. Sadyang nagno-nosebleed talaga ako, lalo na kapag hindi mga familiar words ang nababasa ko. Aminin nyo, hindi lang ako ang nagno-nosebleed, hindi ba? Lalo na kapag totoo talagang English spokening ang kausap mo. Habang nagchat ako noon sa mga Amerikano, Mama Mia, ay lagi na lang umiikot ang usapan namin sa, "Did you eat already?" "Yes, I'm fine." "I'm great, how about you?" As in, yun na lang lagi, Mama Mia, yung topic namin. Kasi kapag nagre-reply ako sa kanila ay umaga sa atin. Pero gabi naman sa kanila kaya natutulog na sila. Nakakapag-reply sila ay umaga na sa kanila at gabi naman sa atin. Grabe yung time difference, Mama Mia, kaya X talaga agad sa akin yung mga Amerikano. And then suddenly, may biglang nag-chat sa akin. Ang pangalan niya ay Ken. Siyempre, hindi niya yan tunay na pangalan, Mama Mia, ha. He was 30 plus na nung mga time na yon. Hindi ko na lang idedetalye ang tunay niyang edad at baka may makakakilala sa kanya dito. At first ay hesitant pa akong mag-reply sa kanya dahil nakita ko dun sa profile niya na isa po siyang pulis. Galing po ako sa pakikipagrelasyon sa isang taong nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Sa isang taong dealer, Mama Mia. So partner ko noon si John. Kaya naman, nag-overthink ako nung mga panahon na yon. What if pala entrapment operation ito? What if matatrap ako dito? Baka makulong ako bigla. Baka ginagamit lang ako nito para mahuli si John. Pero ang ending, nireplyan ko pa rin naman matapos ang 2 araw. Siyempre dahil boba ako, 'di ba? At nakita ko rin sa profile picture niya dun sa dating app na yummy naman ang Kuya Kenyo. And then,
Ganito po ang takbo ng naging conversation naming dalawa. Hindi po ito yung verbatim or word for word, Mama Mia. "Hi ma'am, pwedeng makipagkilala?" Chat niya sa akin. Oo. In my mind nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay tama ba tong ginagawa ko? "May boyfriend ka na ba, ma'am? Baka magalit sa akin yung boyfriend mo, ha?" "Wala po akong boyfriend, sir." Sabi ko naman nung mga panahon na yon. May Facebook ka ba, ma'am? Doon na lang tayo magchat-chat. By the way, ilang taon ka na pala?" Ano sir sabi ko. Binigay ko na lang sa kanya ang aking Facebook. "Nag-message ako sa'yo, ma'am, sa Facebook." 21 na ako, sir. Reply ko sa kanya nung time na yon. Yes, hindi po yun ang tunay kong edad nung mga panahon na yun, Mama Mia. Alam kong nagmamat na dyan ang iba niyong mga listener dahil 20 kami nung nagkakilala kami ni Jan tapos 2 taon ang sinayang ng buhay ko sa kanya. Pero hindi ko sinabi ang totoo kong edad doon kay Ken. Siyempre ayoko rin naman na malaman niya lahat ng mga impormasyon tungkol sa akin. And alam ko kasi, Mama Mia, pulis siya. At alam niyo naman kung ano ang ex-partner ko, 'di ba? Wala ka palang boyfriend, ma'am. Wala din akong girlfriend. Pwedeng tayo na lang. Importante, nagkakaintindihan tayo, 'di ba? Nagulat ako sa pagiging straight to the point niya. Depende, sir. Pero sa ngayon, kilalanin muna natin ang isa't isa. Sabi ko naman na may laughter emoji pa. O sige. Buti yan dahil pakiramdam ko may tsansa pala ako. Sabi niya na may pa-heart emoji pa. Don't worry. Alam mo naman, sir, hinahabol din ako lalo na ng mga katulad mo. Sabi ko, pero pinigil ko noon ang sarili kong dagdagan pa ang chat na yon. Alam mo ba, ma'am, gusto ko yung beauty mo. Baka magustuhan mo rin ako. Magpapa-assign ako pabalik dyan sa lugar ninyo kung gusto mo para sa'yo. Kakausapin ko yung hepe namin. Natawa na lang talaga ako sa kanya, Mama Mia. Ganun ba talaga ang mga 30 plus years old? Hindi na nagpapaligoy-ligoy pa at abante at atake na agad? Noong mga panahon na yon, Mama Mia, ay inisip kong hindi rin naman talaga maganda kung magpapadala ka sa emosyon mo, lalo na sa mga men in uniform. Ang dami-dami na rin kasing mga issues tungkol sa kanila. Alam nyo naman siguro yun, di ba, Mama Mia? Tungkol sa mga seaman, sa mga army, sa mga pulis, sa mga piloto, basta lahat ng men in uniform. Sorry kung nadama yung iba, pero yun talaga Kapag men in uniform daw talaga, ay napakalapitin ng mga babae. Inisip ko nung mga panahon na yun na hindi ko na lang seseryosohin itong si Ken. Ang maganda lang kapag siyang nakaka-chat ko ay nagkakaintindihan kaming dalawa ng lengguwahe. Marami kaming napag-uusapan dahil syempre magkatulad ang culture namin. Hindi katulad nung mga foreigner na nangangapa talaga ako kung ano ba ang dapat at hindi dapat kong sabihin sa kanila. Nung mga panahon na yon ay unti-unti ko na rin kinakalimutan ang nakaraan ko. Hindi ko na pwedeng balik-balikan pa yon dahil alam kong hindi ako makakausad, Mama Mia, kapag binabalik-balikan ko pa ang aking nakaraan. Actually, kapag binabalikan ko rin ang mga conversation namin dati ni Ken, ay natatawa na lang talaga ako. Meron kasi ako mga sinisave na mga screenshots noon sa mga conversations namin na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa akin. Habang tumatagal, Mama Mia, ay mas lalong lumalalim ang nagiging usapan namin ni Ken sa Messenger. Hanggang sa nakapag-decide siya na mag-meet daw kaming dalawa. Sabi ko ayoko dahil wala naman akong perang pampamasahe. Wala talaga akong pera nung mga panahon na yon at hindi lang talaga iyon alibay, Mama Mia. Ang sagot niya ay bibigyan raw niya ako ng pera. Sabi ko naman ayoko.
Ayoko na ginagastusan ako ng lalaki sa mga luho ko o sa mga gala ko. Kasi nung mga panahon na yon ay may ego din naman ako, Mama Mia. Ewan ko kung ako lang ba talaga yung hindi gusto yung pakiramdam na ginagastusan sila ng mga boyfriends o mga ka-meet up nila. Ako lang ba o marami tayo? So ang ending, Mama Mia, sinundo niya ako mula sa amin. Kasi binigyan ko naman siya ng exact location ko. At dahil nga pulis siya, ay madali lang dan niyang natuntun ang exact location ko dun sa city namin. Bago pa siya pumunta sa amin, Mama Mia, ay nagmamadali na ako noon sa paghahanda sa sarili ko. Nag-makeup talaga ako. Oo, hindi naman din makeup masyado yon, kundi sunscreen, foundation, at konting lip tint at kilay lang naman. Hanggang sa nag-chat siya sa akin na nandun na raw siya sa labas ng eskinita namin. Syempre, Mama Mia, nagpabango din ako. Nag-meet up kaming dalawa. Naka-helmet siya habang minamaneho niya noon ang kanyang NMAX. Nung nakita ko siya ay sumakay ako syempre. Inisip ko noon, sa dinami-dami ba naman ng motor, NMAX pa talaga. Nagmukha tuloy ako noong bata na naka-backride sa kanyang ama. To be honest, Mama Mia, maliit din kasi talaga akong babae. Kahit 20 plus na ako noon ay mapagkakamalan pa akong nasa 16 to 18 years old. Kasi bukod sa baby face ay maliit talaga ang akin pong postura, Mama Mia. Nag-joyride kaming dalawa at kumakain. Hanggang sa tumigil siya sa isang lugar na napakatahimik. May overlooking na view and syempre, Mama Mia, queen of overthinking po ako. Sa inisip ko nung mga panahon na yon, bakit kaya kami nandito? Baka may gagawin siyang masama sa akin. Bakit ka ba kasi agad-agad sumasama sa mga taong hindi mo naman kakilala, Ki? Bakit ka ganyan? Lord, tulungan mo ko. Biglang lumapit sa akin si Ken, pero kapag lumalapit siya ay lumalayo naman ako sa kanya at gumagawa ako ng kung ano-anong alibay, Mama Mia. Lumipas ang ilang minuto na gano'n ang eksena namin. Lumalapit siya pero pasimple akong lumalayo. Hanggang sa nakiusap na siya sa akin kung pwede raw ba siyang yumakap dahil giniginaw daw siya, Mama Mia. Ako naman, yumakap din at umuo din sa pagkayakap niya. Kasi totoo lang, giniginaw din naman ako nung mga panahon na yon. Nasa itaas na bahagi na kasi kami ng syudad, Mama Mia. Tanaw na namin ang nasa ibaba. At habang magkayakap kami noon, ay nag-uusap din kami at naglalandian. Biglang gumana ang pagiging malandi ko that time. Ewan ko kung bakit naging ganon. Siguro dahil matagal-tagal na rin ang panahon mula nung nagkaroon ng bisita ang katawan ko. Siyempre, ilang buwan na rin kami noong hiwalay ni John. Sa aming pag-uusap, dala pa flirt-flirt, Mama Mia, ay bigla niya akong sinabihan na lumipat daw kami ng lugar. Mama Mia, hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na inaalalayan na niya papasok sa isang gate. Lodging house pala yun, Mama Mia. Gusto ko sanang tumakbo noon papalayo pero naisip ko na hindi ko naman alam kung saan ako dadaan. Hindi ko rin alam kung may mga dadaan bang pwede kong sakyan pabalik sa lugar namin. Isa pa, gabi na yun, Mama Mia. Baka may aswang pa sa lugar na yon at baka kung mapano pa ako. Baka ang beauty ko ay mapunta lang sa pagmumukbang ng isang aswang. So dito na lang ako sa ibang choice. Dito na lang ako sa pulis na to magpapamukbang. Alam kong napakalandi kung tutuusin ang mga sinulat ko dito, Mama Mia. Judge me if you want, pero dead ma ako sa mga bashers. So ayun, wala na talaga akong nagawa, Mama Mia. Kasi nasa loob na talaga kami ng isang room sa lodging house na yon. Pagpasok pa lang namin ay hinubad na niya ang kanyang suot na damit.
Ako naman nung mga panahon na yon ay pakiramdam ko parang nanginginig ako at pasimple akong lumalayo sa kanya. Ewan ko ba pero acting virgin talaga ako nung mga panahon na yon kahit hindi na. Inisip ko noon, Mama Mia, siguro valid din naman ang takot ko, no? Kasi second man pa lang naman ito na makakabisita sa kuweba ko. Medyo natakot talaga ako nung mga panahon na yon. Isa pa sa iniisip ko, Mama Mia, malalaki ang kamay at mga paa ni Ken. Totoo kaya yung sinasabi nila na kapag malaki yung kamay at paa ay malaki din ang ano? Noong hinubad na niya ang damit niya, Mama Mia, akala ko ay uumpisahan na naming dalawa ang nakaambang bakbakan. Pero hindi pala. Bigla siyang nakiusap sa akin na kung pwede raw ay masahiin ko siya dahil napagod daw siya sa buong araw niyang pagjujuti. Bigla akong napamura noon sa sarili ko. Ang baliw-baliw mo naman kung ano-anong iniisip mo, Ki. Para tuloy ako noong nagkasala. Pero para hindi niya mahalata, Mama Mia, na kung ano-anong iniisip ko ay syempre ginawa ko ang pinakiusap niya sa akin. Minasahe ko na lang siya, Mama Mia. Pero ang isip ko nung mga panahon na yon ay kung ano-ano nang sinasabi habang minamasahe ko siya. Ilang sandali pa ay nararamdaman ko na parang gumiginhawa ang kanyang paghinga. Mama Mia, habang minamasahe ko siya ay may mga tanong-tanong din siya sa akin. Sabi niya kung first time ko raw bang sumama sa isang stranger. Sabi ko, oo. Sabi ko, first time din to na sumama ako sa hindi ko kakilala sa lugar na ganito. Mama Mia, hanggang sa habang nagmamasahe ako ay bigla siyang humarap sa akin. Nung mga panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Bigla naman akong napatili at siya namang ikinatawa niya. Tinitigan niya ako, yung ilang hibla ng buhok ko na nasa mukha ko na ay hinahawi niya. Pagkatapos tinitrace niya ang mukha ko gamit ang kanyang hintuturo. Ilang sandali pa, Mama Mia, ang hintuturo na yun ay gumapang papunta sa leeg ko. Hanggang sa papunta na sa dibdib ko at papunta na rin dun sa mga cocomelon ko. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang mga yon. And then he unbuttoned my shirt. Pagkatapos, Mama Mia, tinanggal din niya ang pagkakahook ng aking bra. Tumambad na sa kanyang harapan ang kahubaran ng aking pang-itaas. Bigla niyang inilapit ang labi niya sa dibdib ko. At noon, Mama Mia, ay inumpisahan na niya itong sambahin. Ako naman nung mga panahon na yun ay walang mga salitang namumutawi sa mga labi ko kundi puro lamang pag-ungol. Pakiramdam ko ay unti-unting umaangat ang mga paa ko mula sa lupa at unti-unting naglalakbay ang aking kaluluwa papunta sa langit. Hanggang sa dahan-dahan na rin niyang tinanggal ang iba ko pang mga saplot. Ginagawa niya yon, Mama Mia, nang hindi tinatanggal ang labi niya sa aking dibdib. Nakakala mo ba ay mauubusan? Akala mo ba ay maaagawan? Nung mga panahon na yon ay ninamnam ko lamang ang sarap ng ginagawa niya sa aking katawan. Never kasing ginawa sa akin ni John ang ganon. Si John kasi, Mama Mia, ay dire-diretso na. Basta makaraos, okay na. Etong si Ken ay talagang dinadahan-dahan niya. Pinaparamdam niya sa akin na hindi siya nagmamadali. Pinaparamdam niya sa akin na handa niyang suungin ang lahat kahit gaano pa yun katagal.
maiparamdam lang sa akin ang kanyang nagbabagang pagmamahal. Hanggang sa Mama Mia, nasabi kong siguro nga ganito si Ken dahil mas matanda naman siyang di hamak kesa kay John. Ganito pa lang mas matatanda sa'yo. Mas magagaling magromansa. Dahan-dahan din niyang tinanggal ang pants ko pati na rin ang underwear ko. Pati din siya ay naghubad na rin ng kanyang underwear. Halos mapatili ako nung makita ko ang kanyang sandata. Tama nga ang iniisip ko noon o ang iniisip ko kani-kanina lang. Tama nga ang sabi-sabi nila, kapag malaki ang paa at malaki ang kamay, ay malaki din ng ano. Mama Mia. Nung tinignan ko ang mga mata ni Ken, ay punong-puno ito ng pagnanasa. Nag-aalab ang mga tingin niya sa akin. Ako naman ay hinayaan ko na lang siya na dalhin niya ako sa lugar kung saan siya lang ang nakakaalam. Hinayaan ko siya. Siya naman ay ginaid niya ako kung ano ang gusto niyang gawin ko. Sumunod ako sa kanya, Mama Mia. Nung mga panahon na yon ay hindi ko nararamdaman na binabastos niya ang katawan ko. Hindi katulad nung kami ni John, lalo na nung mga huling buwan na ng relasyon namin bago ako naglayas nung una. Kasi Mama Mia, hindi ko pa po nababanggit sa inyo. Noong mga panahon po na pinipilit kong magbago si John at ayaw niya, kapag inaaya niya akong magtalik ay umaayaw ako. Pero hindi po pumapayag si John sa mga pag-ayaw ko. Lagi pong nasusunod ang gusto niya. Lagi pong nasusunod ang kanyang ninanais sa aking katawan. Kaya naman, siya lang ang nakakaraos. Siya lang ang nag-e-enjoy at hindi ako. Pero kakaiba ang nararamdaman ko habang magkaniig kaming dalawa ni Ken. Kakaiba ang mga haplos niya, ang mga halik niya. Para bang sinisigurado niya kung ayos lang ako. At Mama Mia, nung napag-isa na niya ang katawan naming dalawa, ay bigla siyang tumigil. Tinitigan niya ang mga mata ko. Ako nung mga panahon na yon ay pinipilit kong wag siyang tanungin tungkol sa kanyang pagtigil sa kanyang ginagawa. Pero siguro kahit na hindi namutawi ang mga salita mula sa aking labi, ay nakikita naman niya ito sa aking mga mata. Itatanong ko lang kung ayos ka lang. Bigla niyang tanong sa akin. Ayos lang, sabi ko at tumango ako. Itutuloy ko na ha? Tanong niya ulit. Tango na lang ang sinabi ko at bigla kong kinabig ang kanyang leeg at hinalikan siya ng matindi. Siya din naman, Mama Mia, ay hindi na nagdalawang isip at tuluyan na ngang inangkin ang buo kong katawan. Kung ano-anong style ang ginawa namin. Doon ko naisip na napaka-flexible pala ni Ken. Napaka-acrobatic pala niya kung tutuusin. Sa edad niya, reklamo na nga ng reklamo yung iba na masakit na ang mga tuhod, hindi ba? Pero itong si Ken ay para naman talagang gumagalaw na gymnast. Kung saan-saan at kung ano-anong posisyon. Hanggang sa tuluyan na naming naabot ang ikapitong Gloria. Pagkatapos nun ay nag-half bath na lang ako para mawala ang mga ebidensya sa aking katawan. After naming magtikiman ay nagpahinga na kami konti. Hanggang sa naubos na ang oras na binayaran niya dun sa may reception area at kailangan na rin naming umuwi. After namin dun sa lodging house, Mama Mia, ay kumain na muna kami sa isang fast food chain dahil nagutom talaga ako sa mga pinaggagawa namin. Pagkatapos noon ay inihatid na niya ako sa amin. Hindi na lang siya pumunta mismo sa bahay namin dahil ayoko siyang makita ng mga tao doon.
Inisip ko kasi Mama Mia kung ano-ano na naman ang mga paliwanag na gagawin ko. At baka hindi rin handa yung mga tao sa bahay na makakilala ng panibagong lalaki, lalo't alam nila na ilang buwan pa lang ang nakakaraan mula nung makatakas ako ng tuluyan sa toxic naming relasyon ni John. Mama Mia, nung nakapasok na ako ay agad siyang nag-chat sa akin. Akin ka na ha, wala nang takasan to, sabi niya. Ang akala ko pa naman ay hanggang pagniniig lang kaming dalawa. Bakit ngayon ay may pa-proclamation of ownership na siya? So ayun Mama Mia, dun nag-umpisa ang love story naming dalawa ni Ken. Love story nga namang matatawag yun kasi kahit pa nakuha na niya ako at natikpan na niya ang lahat ng inaasam ng mga lalaki sa babae, ay naging consistent pa rin naman ang communication naming dalawa ni Ken. Pinaramdam niya sa akin na hindi lang ako hanggang pangkama lamang Mama Mia, kahit na sa unang beses naming pagkikita ay nakuha niya kaagad ako. Pinaramdam niya sa akin kung paano ba talaga totoong mahalin ng isang tao. How to be loved by someone matured. Si Ken kasi Mama Mia ay mahigit 10 taon po ang pagitan ng edad namin. So napaka-matured na niya talaga kung iisipin. Ako naman, nung mga panahon na yun ay nagpapaka-mature. Pero si Ken, kahit na matured na siya, may mga pagkakataon din naman na immature siya. Lalong-lalo na pagdating sa paglalambing. Ewan ko lang Mama Mia, no? Feel ko talaga, yung talent ko talaga as a human being dito sa mundong ito ay overthinking lang siguro talaga. Nung mga panahon kasi na yun, Mama Mia, kahit na wala namang nangyayaring kung ano-ano, ay kung ano-ano lang ang pumapasok talaga sa utak ko. What if tulad ni John ay magaling lang sa umpisa itong si Ken? What if dumating din sa punto na magiging katulad din siya ni John? Pero pinapatunayan din naman ni Ken sa akin na hindi siya ganon. Minsan nga kapag nag-aaway kami Mama Mia ay talagang bumabawi siya ng bongga sa panlalambing sa akin. At hindi lang sa lambingan kundi pati sa mga acrobatic position niya. As in, 360 talaga ang turning point ng relationship namin. Pero like others ay marami rin talagang mga temptations na dumating sa aming buhay at sa aming relasyon. Pero Mama Mia, lahat ng temptations na yon ay inilangoy lang namin ng pina-mermaid style. Ilang buwan na kami noon ni Ken nung naramdaman ko Mama Mia na parang may mali. Iniisip ko noon na baka overthinking lang to. Ilang beses kong ginagaslight noon ang sarili ko. Eto ka na naman, Ki. Kapag maganda ang nangyayari, ay sinisira na naman ng utak mo. Pero alam niyo naman yung sinasabi nilang girl's instinct, Mama Mia, hindi ba? At konting reminder lang sa mga kababaihan dyan. Girls, kapag may naramdaman kayong kakaiba, always trust your instinct. Para hindi nyo maranasan ang naranasan ko. Mama Mia, nagtataka ako nung mga panahon na yon. Bakit parang may kakaiba kay Ken? Hindi na siya katulad dati. I know his aura. Alam ko kasi Mama Mia na kahit pilit niyang itago sa akin ang lahat, ay nakikita ko yun sa aura niya. Parang may problema talaga. At first Mama Mia, hindi ko siya pinapansin. At first, binabaliwala ko na lang dahil alam kong busy at stress din naman talaga sa trabaho itong nobyo ko. At para wag na akong dumagdag pa sa mga poproblemahin niya, ay hindi ko na lang siya tinatanong tungkol doon. Nakikita ko kasi talaga sa mukha niya na problematic talaga siya Mama Mia. Until one day, nagkaka-chat kaming dalawa ulit ng old friend ko. Bagong laya siya noon sa preso. Yes, Mama Mia, ewan ko ba talaga nitong buhay ko? Connected ata ako sa mga pulis at sa mga preso.
Etong kaibigan ko na to, uunahan ko na kayo ha, hindi to si John. At ibang dahilan kung bakit po siya nakulong. Nung nakalaya siya, chinat niya ako at syempre nagkakatsikahan kami tungkol sa mga buhay-buhay namin. And tungkol sa mga love lives namin. Tinanong ko yung kaibigan ko, Mama Mia, since nakulong siya dun sa station kung saan naka-assign itong si Ken, ay tinanong ko ang tungkol sa kanya. Sinend ko sa kanya ang picture ni Ken. Kilala mo ba to, Beshi? Tanong ko. Yes, Beshi. Si Sir Clark yan eh. Reply niya sa akin. Nagulat ako kung bakit Clark ang sinabi niyang pangalan. Ken ang pakilala sa akin ng boyfriend ko. At syempre, Mama Mia, boyfriend ko yun kaya dapat mas kilala ko ito, di ba? Hindi naman Clark ang pangalan niya, Beshi, kundi Ken. Ano? Anong Ken? Si Sir Clark yan eh. Mama Mia, sinabi niya sa akin ang buong pangalan na totoo ni Ken. Medyo nagkadiskusyonan pa kami nung panahon na yun dahil hindi nga ako naniniwala. So sinabi ko dun sa kaibigan ko, Mama Mia, kung ano ang patunay niya na hindi Ken ang totoong pangalan ng boyfriend ko. Sabi niya, isa raw yun sa mga humuli sa kanya. Sabi niya, Mama Mia, nakita pa nga raw niya sa uniform nito ang totoo nitong pangalan. Syempre, andun yung apelyido, hindi ba, Mama Mia? Dun ko naisip, oo nga pala. Kahit kailan nga pala, hindi ko nakitang naka-uniforme itong si Ken. Lagi itong naka-white t-shirt o di kaya ay naka-polo. Dahil sabi niya sa akin, bawal daw na ginagamit yung uniform outside the duty. At alam ko namang totoo yun, kaya pinaniniwalaan ko siya. Wala din naman akong rason noon para magduda pa sa kanya, Mama Mia. Medyo parang nawasak at nabasag ang mundo ko nung mga panahon na yon. Bakit? Anong dahilan kung bakit hindi niya sinasabi sa akin ng totoo? And the big shocking secret na sinabi pa sa akin ng kaibigan ko, Mama Mia, ay sinabi niya na may asawa na raw yung si Clark aka Ken. Mama Mia, kilala ko raw yung asawa niya dahil kapitbahay pala kami doon sa bukid. Medyo malayo daw ang bahay nila. At dahil hindi doon sa bukid ikinasal itong si Ken aka Clark sa kanyang asawa, kaya hindi ko kailanman nakita ito doon sa bukid namin. At syempre wala din ako lagi doon, kaya walang pagkakataon na magpang-abot kaming dalawa. Mama Mia, sobra talaga ang naramdaman kong galit sa kanya nung mga panahon na yon. Sabay kong naramdaman ng konsensya at galit. Konsensya dahil naging kabit pala ako nang hindi ko nalalaman, tapos yung babaeng inaagawan ko pa ng asawa, kapitbahay pa talaga namin dun sa probinsya. At galit, Mama Mia. Galit dahil niloko ako ng lalaking akala ko ay magmamahal na sa akin ng totoo. Mama Mia, chinat ko po si Ken aka Clark na magkita kaming dalawa. Nung nagkita kami ay napakalaki pa ng kanyang ngiti. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa magiging komprontasyon naming dalawa. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang lahat. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, nung sinabi kong alam ko na ang lahat, kahit hindi ko pa sinasabi kung ano ang alam ko, ay kitang-kita ko sa mukha niyang totoo ang sinasabi ng kaibigan ko sa akin. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kaniyang mukha. Sorry, hindi ko sinasadya. Kaya ayun, lumagapak na ako sa sobrang pag-iyak nung mga panahon na yon. Punong-puno ng suntok, sampal, at sabunot si Ken aka Clark. Paulit-ulit siyang humihingi sa akin ng tawad.
Sabi niya Mama Mia, complicated na raw ang status nilang dalawa ng asawa niya. Nagsasama pa raw sila sa iisang bahay dahil na lang daw yun sa mga bata. Kasi hindi daw nila alam kung paano ipapaliwanag sa mga bata ang tungkol sa kanilang totoong estado. Like what the heck? May mga anak din pala sila? Grabe talaga ang konsensyang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Mama Mia, isa rin po akong produkto ng panloloko. Produkto po ako ng panloloko ng tunay kong ama sa kanyang asawa at sa aking tunay na ina. So, I know how it feels. Dali-dali akong pumara ng motor at umuwi ako sa amin. Kasi hindi na kinakaya ng konsensya ko ang mga nalalaman ko. Mama Mia, bumabalik kasi sa isipan ko na may nangyayari sa aming dalawa ni Ken. May nangyayari sa amin sa kama. Tapos habang bumabalik yun sa isipan ko, ay naririnig ko rin ang mga salitang mga anak niya. Kaya sobra-sobra ang konsensyang naramdaman ko noon. Nagpang-abot na noon ng sipon at luha ko, Mama Mia. Grabe, galit na galit ako sa kanya at galit na galit din ako sa sarili ko. Napakatanga ko talaga, no? Napakatanga ko kung pag-ibig ang pag-uusapan. Hindi naman ako bobo. Hindi ako bobo lalo na pagdating sa klase. Pero bakit sobrang kabobohan naman itong ginagawa ko lalo't patungkol sa usaping puso ko? Sa galit ko, Mama Mia, ay inaya ko yung pamangkin ng foster parents ko na mag-bar hopping kami. Pumayag naman siya, Mama Mia. Pagdating namin sa bar at sumasayaw na talaga agad ako habang umiinom pa kami ng nakatower na inumin. Habang sumasayaw-sayaw ako, Mama Mia, nakikita ako sa cellphone ko na paulit-ulit na tumatawag si Clark aka Ken. Tawag siya ng tawag sa messenger ko, sa phone number ko. Ang dami din niyang mga text messages at chat na sinisend sa akin. Nag-my day kasi ako na nasa bar ako, Mama Mia, na may hawak akong inumin. Kaya sunod-sunod ang mga chat niya sa akin. Ikaw nasan ka? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Mama Mia, nagalit noon lalo ang isipan ko. Kailangan ko ba talagang magpaalam sa animal na to? Wala na akong dapat pang pagpapaalaman. Kaya ayun, tinuloy ko ang pagpa-party-party ko, pagwawalwal ko at pagsasayaw ko. Kampanteng-kampante naman ako noon na maglasing dahil kasama ko naman ang pamangkin ng foster parents ko na itago na lang natin sa pangalang Ate. Kasi Ate ang tawag ko sa kanya. 4 a.m. na ng umaga nung lumabas kami ng bar. Kung hindi pa nagsara ang bar na yon ay hindi pa kami lalabas, Mama Mia. Naghabal-habal lang kami noon at nasa likuran ako. Nung biglang tumigil ito kasi naka-red light. Dahil sa sobrang kalasingan ko, Mama Mia, at lasing na rin noon ng ate ko, ay pareho talaga kaming nahulog dun sa motor. Agad-agad kaming tumayo dahil napahiya kami at may iba namang mga sasakyan na nandoon din sa traffic light. Ang ganda pa naman ng mga outfits namin, tapos mahuhulog lang pala kami sa motor. Pagdating namin sa bahay ay tawa kami ng tawa sa mga sarili namin. At dahil umaga na nung umuwi kami, Mama Mia, ay pinigilan namin ang sarili naming tumawa ng malakas dahil baka magising ang mama niya at pagalitan pa kaming dalawa. Kanya-kanya na kami ng punta ng CR. Buti na lang at dalawa naman ang CR nila kaya kanya-kanya na kaming punta doon para sumuka. Ako naman ay suka tapos iyak ulit. Whole day akong umiiyak nung mga panahon na yon. Kahit lasing na lasing ako ay konti lang ang naging tulog ko. Kasi kahit sa pagtulog ko, Mama Mia, ay dinadalaw pa rin talaga ako ng sobrang sakit ng mga naranasan ko. Sinabi ko kay ate na broken-hearted ako.
Pero hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Hindi ko inamin sa kanya, Mama Mia, na naging kabit ako nang hindi ko namamalayan. So kaya ayun, nag-aya ulit siya sa akin ng gala dahil alam niyang broken ako. Pumunta kami ng plaza, Mama Mia. Pinapili pa niya ako kung anong gusto kong inumin. At dahil may hangover pa ako nung mga panahon na yon, ay kape ang pinili ko, yung iced coffee na macchiato. So doon kami sa plaza. Feel na feel namin ang breeze ng hangin. Ramdam na ramdam ko rin, Mama Mia, na sumasakit din ang tiyan ko. Dahil siguro sa kape at syempre dahil na rin sa sobrang kalasingan ko nung umaga. Para akong nauutot na ewan, Mama Mia. Pinipilit ko noong pigilan noon ang pagutot ko pero masakit talaga ang tiyan ko. Hanggang sa uutot na sana ako pero naramdaman ko na parang may iba pang sasama. Kaya naman agad-agad akong naghanap ng CR, Mama Mia. Kasi parang hindi na talaga kakayanin ng tiyan ko. Pero dahil wala akong mahanap ay umuwi na lang kami. Pagdating namin sa bahay ay tawang-tawa siya sa akin samantalang ako naman ay pumasok na ng CR. Habang nagbabawas ako sa CR, hindi ko pa rin mapigilan ang pagiging broken ko. Pero syempre ngayon habang binabalikan ko yun ay tinatawanan ko na lamang. Pero nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay sobrang pagka-broken lang talaga ang naramdaman ko at hindi ko kailanman naramdaman ang pagkapahiya. Siguro on the day, siguro nung pinipigilan ko pa ang tiyan ko ay nahiya ako. Pero nung nakapasok na ako sa CR, puro sakit na lang ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Tuluyan talaga akong dinamayan noon ng ate ko. Sinama niya ako sa kung saan saang gala. Sa piyesta ng isang syudad ay sinama din niya ako, Mama Mia. Pero dahil nga hindi naman kami nakakain dun sa piyesta at huli na kaming dumating, ay nag-Vikings na lang kami. Dun na lang kami kumain dahil sabi niya mas sulit daw doon, Mama Mia. Sa mga sumunod pa na araw ay inaya din niya ako sa ibang probinsya na kailangan pa naming tawirin ng dagat. Hindi ako sanay sa mga biyaheng ganun. Pero dahil nga broken ako ay sumama pa rin ako sa kanya. Sobra talagang naramdaman kong pagkahilo dahil maalon din nung mga panahon na yon at may paparating na bagyo. Malakas ang hangin. Kaya sobra talaga ang pagkamaalon, Mama Mia. Noong mga panahon na yon ay iniisip ko, kung lumubog ang barko na to, ayos na lang sa akin. Total wala namang mga magagandang nangyayari sa buhay ko. Ang hindi ko alam ay mag-uumpisa pa pala ang lahat. Ay, grabe siya. O, 'di ba? Una, adik. Una, pinagbabawal, illegal. Pangalawa, men in uniform nga, pero pinagbabawal din ang relasyon nila dahil may iba naman pala itong asawa. Grabe naman tong karanasan mo, Ki. Naku, alam mo, Ki, bukas na lang kita bibigyan ng advice dahil alam kong tatapusin natin bukas itong kwento ng buhay mo. Yes! Dalawang part lang po ang kwentong ito. Kaya naman, pagtiyagaan nyo na ha. Kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video, please mag-comment kayo sa baba para ma-shoutout ko po kayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe this channel. And then click nyo na rin ang ating notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload na ilalabas. At isa pa po sa dapat ninyong gawin ay mag-share ng sarili ninyong kwento. Kung may kwento kayong kapupulutan natin ng aral, ng katatawanan, at kung ano-ano pang emosyon, mag-email lamang po kayo at mamamiacdo0317@gmail.com. That's MAMAMIA
cdo0317@gmail.com. Please do subscribe kung hindi pa nakapag-subscribe, and please follow us on our other social media accounts. That's Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang bukas para sa finale. Part 2 and finale ng kwento ni Ki. Dito lamang sa nag-iisa ninyong Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Paalam po and see you tomorrow.